Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes sa 11 ng Abril 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Paggamit ng wangwang at blinkers, bawal na! Utos ng Pangulong Marcos. Pati mga opisyal ng gobyerno, walang lusot sa order. Mag-resign na kayo, Pangulo. Jeepney consolidation, wala na ang extension. Manibela, pinagbibitiw sa pwesto si PBBM. Dahil prangkisa, hindi na ibalik sa kanila. Malawakang tigil pasada at kilos protesta. Planong ikasa sa April 15. Sa sports, sa kauna-unahang pagkakataon, World Athletics magbibigay ng cash prize sa mga gold medalist sa larong track and field sa 2024 Olympic Games. Matatahimik ba tayo? Oo, bingo! Oo! At sa ating balitang showbiz, paboritong teleseryeng Can't Buy Me Love ni Bel Mariano at Donnie Pangilinan magtatapos na sa Mayo. Malalaman na kaya sa huli kung sino ang pumatay sa ina ni Caroline. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bawal na ang paggamit ng wangwang at blinkers sa lahat ng uri ng mga sasakyan, maliban sa mga emergency vehicle. Ayon kay President Bongbong Marcos Jr., hindi lusot maging mga opisyal ng gobyerno sa pagbabawal na ito. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Takaw, aksidente at pabigat sa daloy ng trapiko ang mga wangwang. Yan ay ayon sa Administrative Order No. 18 na pinirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya upang makaiwas sa disgrasya ang mga motorista, utos ng Pangulo, bawal na ang paggamit ng wangwang at blinkers sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban sa mga emergency vehicle. Sakop ng order maging ang mga opisyal ng gobyerno, pero pwede pa rin silang gumamit ng wangwang kapag may emergency. Reaksyon ni Senator Ronald De La Rosa. Mas ideal nga kung pati ang Pangulo hindi gagamit, di ba? Unahin ang Pangulo. Pero ayon sa Senador, sa huli ay mahirap itong ipatupad. Imposible mangyari yan, imposible mangyari. Imposible dahil Presidente, yan, nasa protocol nila yan na kailangan talaga gumamit ng ganun. Ayon kay Senator Amy Marcos, dapat may exemption. Official convoy, yung ating mga bisita from overseas, and even the President himself from time to time, like going to the State of the Nation address, naintindihan natin at gusto naman natin na makarating siya. Habang si Senate Majority Leader Joel Villanueva naniniwalang tama lang na maging ehemplo ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbasura sa wangwang mentality, bagay na sinagundahan ng ilang emergency drivers. Para sa ambulance driver na si Mang Rodel, tama lang ang kautusan para maging pantay ang lahat sa kalsada. Ang congressman, nandiyan na po yun eh. Kasi dapat nga sila pumapayag tungkol sa driver ng ambulansya. Dapat kung anong payag nila, sila nga pinapayagan, kami pa ambulansya. Kami nga ambulansya, hinuhuli kami. Sila nga hindi. Tingin ng isang motorista, paandar lamang ito ng Marcos administration na ginawa na dati ni former President Noynoy Aquino III. Binuhay lang namin yung batas na yan, alam ko. Dati na yan. Kaya paulit-ulit lang. Kaya sayang kung ginagawa na naman sa Congress yan, paulit-ulit lang yung batas na yan. Dati na namang meron. Bilang tugon sa order, ayon sa ilang car accessories shop, maghihigpit na sila sa mga nais magpakabit ng wangwang at blinkers. Ayon, we don't sell. Kasi alam namin na it's illegal. Especially now na maraming gumagamit kasi sa impluensya lang, ganon. Tapos alam mo na, dyan sa road, masyadong nagiging arrogant. Agad na ipatutupad ang pagbabawal, oras na maipublish ang administrative order sa Official Gazette at mga pahayagan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Samantala, naglabas ng Executive Order No. 56 si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mabawasan ang mga gumagamit ng protocol license plates na lumalabag sa mga batas trapiko. Marami kasing mga government vehicle ang nahuhuli matapos dumaan sa busway. Mula sa 16 na plaka, magiging 14 na opisyal na lamang ng pamahalaan ang maaaring gumamit ng protocol plates. Sa inilabas na listahan ng Malacanang, Pangulo lang ang makagamit ng plakang No. 1. No. 2 naman para sa pangalawang Pangulo. No. 3 sa Senate President, 4 sa House Speaker, 5 sa Chief Justice ng Supreme Court, pang-anim naman sa Cabinet Secretaries habang nasa No. 7 ang mga senador. No. 8 naman para sa mga mambabatas ng Kamara. Associate Justice naman ang makakagamit ng plakang No. 9, 10 sa Solicitor General, Presiding Justices ng mga korte, 11 para sa Ombudsman at mga Chairperson ng Constitutional Commission, habang 14 naman ang mga hepe ng AFP at PNP. Binigyang diin pa ng Pangulong Marcos na gagamitin lang ang protocol plates sa mga rehistradong sasakyan ng opisyal at kailangan ibalik sa Land Transportation Office kapag nagretiro na o tapos na ang kanilang tour of duty sa pamahalaan. Samantala, nahuli namang tumakas kanina ang isang sasakyang may plakang No. 7 nang sitahin ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Pinara ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng itim na SUV na nakasunod pa sa ilang sasakyan ng pulisya na natikitan din. Magugunitang ang protocol license plate No. 7 ay ipinagkakalaob lamang sa mga senador. Tiniyak naman ng Transportation Department na mananagot ang driver ng naturang sasakyan at sinabing wala rin umanong magiging special treatment para rito. Samantala, nakahandang maglabas ng show cause order ang Land Transportation Office sa may-ari ng SUV at maging sa driver na dumaan sa EDSA busway kanina. Pagpapaliwanagin sa opisina ng LTO ang may-ari ng sasakyan at maging ang nagmamaneho nito. Malalaman natin kung ano pa ang idadagdag sa disregarding traffic rules. Tinitinan na. Alam ko kasi pagka ganyan tinakbuhan mo, mas malaki ang penalty ipapataw sa iyo. Pero definite, within the day ay maglalabas ang LTO ng show cause order dun sa driver. Usapang batas trapiko pa rin, pinapaaresto na ni Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos ang mismong kaanak niya na umano'y nahuli ng Metro Manila Development Authority na sangkot sa colorum operation. Tinukoy ang suspect na si alias Jazz Abalos matapos mahuli sa entrapment operation ng MMDA, DILG at Department of Transportation. Napag-alaman na expired na ang vehicle registration ng pampasaherong van nito. Hinuli rin ng mga otoridad ang driver na nagpakita pa ng pekeng driver's license. Pagbubulgar pa ni MMDA Assistant General Manager for Operations Associate Secretary Davis Angelo Fargas, pumunta pa si alias Jazz Abalos sa MMDA Head Office para makipagnegosasyon hinggil sa paglabag at sinabing kaanak siya ng kalihim na si Abalos. Naharap sila sa kasong falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance and disobedience at light threat. Nais ng Transport Group na Manibela na magbitiw na sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ihayag kahapon sa bagong Pilipinas Town Hall meeting na wala ng extension ang jeepney consolidation. Hindi raw sila pinakinggan na ibalik ang kanilang prangkisa. Dahil dyan, may nakaambang na naman na malawakan tigil pasada at protesta sa darating na Lunes sa buong bansa. Nalalahukan rin ng iba't ibang grupo sa sektor ng mga manggagawa at transportasyon. Alamin ang buong detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kitang-kita po natin, hindi nyo kayang pamunuan ng gobyerno. Kung hindi nyo po kayang pamunuan ito, mag-resign na kayo, Pangulo. Ito ang mainit na panawagan ngayon ng National Chairman ng Grupong Manibela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos ipahayag ng Pangulo kahapon sa bagong Pilipinas Town Hall meeting na wala ng extension pa sa jeepney consolidation. Hindi namin kailangan ng Pangulong mahilig makinig sa chismis lamang ng kanyang mga nasa gabinete. Hindi natin kailangan ng Pangulo na nagtatago sa saya ng kanyang misis. Anila, hindi sila nauunawaan ng Pangulo na siya dapat umano ang unang nakakaunawa sa kanilang sektor. Kaya bilang tugon ng sektor ng transportasyon sa Pangulo, simula sa Lunes, April 15, ang simula ng transport strike nationwide, hindi lamang po dito sa Metro Manila.
At ang protesta magtutuloy-tuloy, hindi lamang po 1, 2 o 3 araw hanggang matapos po itong deadline na binibigay nyo sa amin. Kung ano man ang ginawa natin nung bago mag-deadline ng 2023, kung nakapagkaraban tayo ng libo-libo at nakapag-vigil tayo sa mga kalsada, gagawin din natin yan. Walang consolidation ang magaganap sa kanilang hanay ng mga jeepney dahil dusa lamang umano ang kanilang sasapitin sa PUB Modernization Program. Ang protesta, inaasahang lalahukan din ng ilang progresibong grupo. Asahan nyo ang malaking suporta ng mga mamamayan, mga mananakay, ng mga manggagawa, sabi ni Prof. kanina, no? Pati ang mga ordinaryong mga consumers. Ngayon pa nga lang po, no, kulang na yung ating mga public transport system, no, para tugunan yung mga mananakay, no. Mahabang pila, no, na nagsusumiksik kami doon sa mga jeep. Dagdag pa ng manibela, nasa humigit kumulang 30,000 ang inaasahang sasali sa kilos protesta sa National Capital Region at may kabuuang bilang na 100,000 sa buong bansa. Pero hindi naman nababahala dito ang Metro Manila Development Authority. Lagi naman po tayo nakahanda dito. Meron tayong mga readily vehicles na i-deploy dun sa mga areas na mawawalan ng sakayan. So magbibigay tayo ng mga libreng sakay. Very much responsive ang ating mga LGUs at ang MMDA. Kaya I don't think maapektuhan ang ating mga pasahero dahil nakaprepare po tayo dito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niya, nakahanda na ang libreng sakay ng LTFRB sa nakaambang malawakang tigil pasada ng Grupong Manibela sa Lunes. Ayon sa ahensya, may ipag-ugnayan na rin sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mag-alok ng libreng sakay sa mga maapektuhang commuter. Sa kabila nito, hinihimok ng LTFRB ang mga nakikisa sa kilos protesta na huwag hadlangan ng ibang mga jeepney driver na maghahanap buhay. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na hindi na nito palalawigin pa ang nakatakdang deadline sa PUV consolidation. Samantala, Ibon Nasura naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kahilingan ng Francisco Motors na mabigyan ng special permit para magbigay ng only rides sa mga ruta ng jeepney, maging ng libreng modern jeepney units sa mga operator. Ayon sa LTFRB, maraming mga technical issues na nakikita sa nasabing kumpanya kaya hindi raw ito napagbigyan. Sinabi rin na ahensya na wala umanong ipinagkaloob na prangkisa para mag-operate ng only rides tickets ang Casa Nova Transport Service Cooperative na magiging partner sana ng Francisco Motors. Dagdag pa nito, wala rin umanong Certificate of Compliance mula sa Transportation Department ang kumpanya. Nauna nang nagreklamo ang naturang kumpanya dahil sa tagal umano ng proseso at pag-aproba sa kanila ng LTFRB. Isa sa mga pinakamatagal ng jeepney manufacturers sa bansa, ang Francisco Motors. Malalaman na nagbibigay naman ng special permit ang LTFRB taon-taon para matugunan ang dagsa ng mga pasahero. Sa iba pang balita, New Era. Ganito isinalarawan ng opisyal ng White House ang napipintong trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Inaasahan, mapag-uusapan dito ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero ayon sa opisyal ng Estados Unidos, hindi naman patungkol lamang sa China ang kanilang magiging pagpupulong. Narito ang ating balitang A to Z. Nakalapag na sa Washington, D.C. ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa napipintong trilateral summit sa pagitan ng US, Philippines at Japan. Bukas, April 11, oras sa Amerika. Ayon sa Estados Unidos, isa itong bagong kabanata sa ugnayan ng tatlong bansa. What we're really after in tomorrow's meeting, both bilaterally and trilaterally, is deepening our partnerships for the good of the partnerships. Kabuntot ng summit ang katatapos na maritime drills na isinagawa ng US, Philippines at Japan kasama ang Australia sa West Philippine Sea noong linggo. Ayon sa mga ulat, sinabayan rin ng Beijing ang maritime drills. Kasunod nito, binatikos rin ng China ang anila ay eksklusibong pagpapangkat-pangkat ng Pinas at mga kaalyado nito. Pero paglilinaw ng Washington, walang dapat ikabahala ang China sa alyansa ng mga bansa sa Indo-Pacific. I can't speak for the PRC reaction one way or another, except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving
the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea. Dagdag ng opisyal ukol sa isa sa gawang trilateral summit. It is not just, and you shouldn't take away from it, that these discussions are just all about China or all about how to counter their growing aggressiveness. Yes, that's a piece of it. But our relationship is bigger than that. Gayunpaman, muling inudyukan ng opisyal ng White House ang Beijing na itigil na ang patuloy na agresyon sa karagatan ng Pilipinas. Ayon pa sa White House, inaasahan bukas ang ilang pahayag patungkol sa Coast Guard operation, military cooperation at capacity building. Sinabi rin ng Department of Foreign Affairs na inaasahan ang isang joint vision statement ng tatlong bansa ukol sa kanilang trilateral partnerships. Nauna na ring sinabi ng Marcos Jr. administration na target nitong maiuwi mula sa mga pulong sa Amerika ang nasa $100 billion na investments, kabilang na ang puhunan sa nuclear energy. Mariing itinanggi ng Embahada ng China sa Maynila ang napaulat ng mga alegasyon ng umano'y may mga Chinese sleeper cells o mga lihim na operatibang nakatira at nagmamanman sa Pilipinas at naghihintay lang na atasan na umatake. Ayon sa Chinese Embassy, walang basihan at malisyoso ang mga naturang espekulasyon at akusasyon na layon lamang raw magpakalat ng takot o galit sa China. Pinuna pa ng Embahada ang tila invisible hand o mga puwersang nagpapakalat ng disinformation sa China na target umanong sirain ng magandang pagkakaibigan ng Pilipinas at Beijing. Lumutang ang espekulasyon ng sleeper cells matapos maaresto sa Palawan kamakailan ang apat na Chinese nationals na umano'y sangkot sa paggawa ng iligal na Philippine government ID cards, kabilang ang mga pasaporte na may special resident retiree visas. Patay ang dalawang piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang sinasakyan nitong Robinson R-22 Light Utility Helicopter sa Cavite. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos, sinubukan pa raw na mag-emergency landing ang training aircraft na may tail number NHT-421 bago ito bumagsak malapit sa isang public market kaninang alas 6 ng umaga. Nagawa pang maisugod sa ospital ang dalawang sundalo ngunit naideklara silang dead on arrival. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente para alamin ang naging dahilan ng pagbagsak nito. Mariing sinabi naman ng Philippine Navy na dumaraan sa regular maintenance ang kanilang mga training aircraft. Sumalpok sa isang fast food outlet ang isang mini SUV na minamaneho ng 64-year-old na driver sa Mualboal, Cebu. Ayon kay Mualboal Police Chief Police Captain Claudio Gaco, nawalan daw ng kontrol ang driver nang iwasan nito ang isang bus na nagbababa ng pasahero. May isa namang nagtamo ng injury sa loob ng restaurant na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Naharap sa kasong may kinalaman sa damage to property ang nasabing driver. Susunod, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, bumaba. Mga manggagawa tuloy pa rin sa paghahanap ng iba pang pagkakakitaan. At sa Balitan Sports, World Athletics, first time magbibigay ng cash prize sa gold medalist sa Athletic Games para sa Paris Olympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bumaba na ang naitalang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho sa bansa noong Pebrero 2024. Ito ang itinuturing na ikalawa sa pinakamababa sa nakalipas na halos 2 dekada. Pero dahil sa mahal ng mga bilihin, ayaw pakampante ng ilan kahit may trabaho na. Kaya't pursigido pa ang marami sa paghanap ng ibang pagkakakitaan o sideline. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Humigit sa 70% binabang bilang ng Pilipinong walang trabaho sa bansa pagpasok ng taong 2024. Ito'y matapos pumalo sa 3.5% ang unemployed o walang trabaho nitong Pebrero, higit na mas mababa kumpara sa 4.8% sa kaparehong buwan nung nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 2.15 milyong bilang ng walang trabaho noong Enero, bumaba pa ito sa 1.80 milyon pagpasok ng Pebrero. One, yung February kasi, yung Pebrero 2024, nag-start ng opening ng classes sa Colegio. So marami ang nagkaroon ng opportunity
para doon sa mga activities related to retail trade. So yun nakikita namin. So that's one big contributor. Pangalawa naman, doon sa agriculture, nagkaroon tayo ng planting season o di kaya harvesting. Kaya nagkaroon tayo ng mga employment opportunities din sa agriculture. Ito na ang ikalawasan na talang pinakamababang unemployment rate sa bansa mula pa noong 2005. Nakaambag din daw sa pagbaba ng unemployment rate ang dagdag trabaho sa food services at construction, lalo't kaliwat kanan ang road repair projects. Substantial din yung dagdag doon sa accommodation and food service activities, mga 325,000 at construction. 230,000. Si Tatay Marlon na isang mason sa pinapasukang construction company, ayaw pa rin pakampante kahit na tuloy-tuloy ang proyekto. Kapag matatapos na, automatic maghahanap ka na ng papasukan mo. Para tuloy-tuloy yung ano mo. Pagdating naman sa underemployment o yung hindi tugma ang trabaho sa natapos, bumaba rin ito sa 12.4% kumpara sa 13.9% itong Enero. Gayunpaman, bagamat mataas ang employment rate sa ngayon, may ilang manggagawa pa rin ang gumagawa ng paraan para may pandagdag kita. Gaya na lamang ni Nanay Jacqueline na sumasideline pa sa pagtitinda ng pagkain gabi-gabi. Hindi po ako pwedeng umasa kahit po sa mahal ng bilihin ngayon. Kasi sa mahal ng bigas, ang bigas namin, may nag-aaral ako, may college ako, may high school ako, may elementary ako. Tiniyak naman ng NEDA na patuloy ang ginagawang paraan ng gobyerno para makahikayat ng employment-generating investment. Inaasahan din na makatutulong na may taas ang bilang ng mga may trabaho sa bansa ang mga kasulukuyang infrastructure projects ng pamahalaan na pinabibilis ng makumpleto para mapakinabangan ng mamamayan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Aprobado na ng National Food Authority Council ang pagbili sa mas mataas na presyo ng palay mula sa mga magsasaka. Ayon kay NFA Officer in Charge Administrator Larry Lacson, makatutulong ang direktang pagbili sa mga magsasaka para sa buffer stock ng pamahalaan. Nahihirapan din umano kasi na bumili ang gobyerno ng palay sa mga magsasaka dahil mas mataas ang ino-offer na presyo ng mga trader. Nasa 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo na ang magiging presyo ng dry na palay. 19 pesos hanggang 23 pesos kada kilo naman sa fresh na palay. Ayon naman sa mga magsasaka, mas makatutulong sa kanila na bilhin ng gobyerno ang kanilang inaning palay kaysa tumanggap ng ayuda. Maiwasan pa ang pagkabulok ng mga palay kapag hindi nabenta. It's a price range, hindi ibig sabihin yung highest range agad yung ating buying price. No? I-monitor natin lahat ng buying price nationwide. So, siguro kadagdagan lang dyan is there is no uniform price nationwide na kamukha nung dati. It's on a per province basis. Naglabas na ng warrant of arrest ang Pasig City Regional Trial Court Branch 159 laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy matapos ibasura ang kahilingan ng kampo nito na suspindihin ang criminal proceedings at ang pagpapaaresto sa kanya. Ang bagong arrest warrant ay kaugnay ng kinakaharap nitong kasong qualified human trafficking na base sa batas ay non-bailable. Samantala, naharang ng Bureau of Immigration ang pagpasok ng 3 tinukoy na foreign sex offender sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim ng Immigration Act, hindi pwedeng papasukin ng bansa ang mga banyagang kinasuhan ng krimeng may kinalaman sa moral turpitude. Samantala, pinatawan naman ng Office of the President ng 60 araw na preventive suspension si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Matapos yan ng mga inihaing reklamong administratibo mula sa iba't ibang partido laban sa kanya. Naghahanda na ang Department of Migrant Workers para iuwi sa Pilipinas ang mga labi ng Pinay na nasawi sa sunog sa isang high-rise residential building sa Al Nada, Sharjah, UAE noong nakaraang linggo. Kasama ang uuwi sa bansa ang asawa nito na nagtamo naman ng injury matapos ang naturang insidente. Nangako pa ang Department of Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdaak na buo ang suportang ibibigay sa mag-asawa. Binisita rin ng MWO Dubai ang iba pang OFW na nasaktan sa insidente. Kasalukuyan namang nagpapagamot ang mga ito.
$50,000 para sa sinumang mananalo ng gold sa Olympics. Sa kauna-unahang pagkakataon, magbibigay ang World Athletics ng cash prize sa lahat ng magwawagi ng gold medal sa halos 50 athletic events. Aabot sa halagang $2.4 million. Ang kabuang halagang ibibigay sa lahat ng magtatagumpay sa athletics. Kabilang dito ang track and field, 100-meter run, pole vault, javelin throw, marathon at race walk. Ang World Athletics ang pinaka-governing body na namamahala sa mga track and field competitions sa buong mundo. Sa aming pagbabalik, cast ng kapamilya teleserye na Can't Buy Me Love, emosyonal sa kanilang Grand Media Finale Conference. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Naging emosyonal sa katatapos lang na Grand Finale Media Conference ang buong cast ng kapamilya teleserye na Can't Buy Me Love. Ipinasilip naman ang ilan pang kapanapanabik na eksena. Malalaman na kaya sa huli kung sino ang pumatay sa ina ni Caroline. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kahit gaano kakomplikado ang buhay natin ngayon, sa akin simple lang. Mahal na mahal kita, Caroline. Mahal din kita. Kung naging matindi at kapanapanabik ang mga eksenang napanood ng marami sa patuloy na inaabangang kapamilya teleserye na Can't Buy Me Love, Hindi ko pa magagawa yan ng basta-basta lang. we have to do something, Wilson. Ay mas lalong tumindi rin ang naging emosyon ng buong cast sa katatapos lang na Grand Finale Media Conference. Tila face the reality na nga ang lahat sa nalalapit na pagwawakas ng teleserye. Sa halos 8 buwan na itinagal na proyekto, napaluha ang main star na si Bel Mariano na gumanap bilang si Caroline. I've been Caroline for 8 months. And she's always gonna be a part of me. Kaya parang kung anong pinagdadaanan niya, talagang pinagdadaanan ko rin along with her. Tumatak din sa marami ang tila tunay na mag-inang turingan ni Donnie Pangilinan at aktres na si Ina Raimundo. It's also a pleasure working with you, Miss Ina. First time din natin mag-work and from the moment na sinabi ko yung nanay ko tapos nag-eksena tayo, na-feel ko rin po yun na yung mahal mo sa mga anak mo and how much of a mother you are. So when we hug each other, I close my eyes and I imagine it's my son. Kasi 3 months ko na siya hindi nakikita. So it's so easy for me to feel yung talagang pain na ma-imagine ko lang na hindi ako mahal ng anak ko. Ay, talagang sobrang, I love working with Donnie and Bella. Unforgettable and memorable naman para sa veteranong aktres na si Nova Villa ang lahat ng eksena at mga naging katrabaho niya dahil tila naging isang tunay na pamilya na ang lahat ng bumubuo ng teleserye. Itong Can't Buy Me Love, mahirap na para sa akin, mahirap ng kalimutan. 8 buwan na pagsasama at hindi biro ang relasyon. Pwede pa lang mangyari yun. Hindi mo kadugo. Pero binibigay mo ang puso mo, ang lahat. Tinuring mong anak. Kung ano ang pain niya, pain mo. Pero hindi mo siya kadugo. Ganon powerful ang love. Agad namang ipinasilip ang finale poster. Maging ilan sa mga panapanabik na eksenang dapat abangan sa Can't Buy Me Love. Just want Andre to be happy. Mainit din ang mga pasabog at revelasyon na ikagugulat ng lahat ng sumusubaybay sa teleserye. Sinabi mo kay Papa na mahal mo siya dun sa hospital, di ba? Pero kailan ka ba talaga magsasakripisyo para kay Papa, Caroline? Sa huli, walang hanggang pasasalamat naman ang ipinaabot sa lahat ng bumubuo ng teleserye na hindi bumitiw para tutukan ang istorya ng pagmamahalan ni Bingo at Caroline. Mapapanood naman ang huling episode ng Can't Buy Me Love sa May 10 dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz,
Lane Garcia. At para naman sa balitang nakaka-good vibes, kanya-kanya nga tayo ng diskarte para lang maibsan ang init ng panahon. Ngunit hindi lang pala tao ang dumidiskarte para malamigan. Narito ang nakaka-GV na video. Mainit? Ha? Ang tawag dyan, hot dog. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa entrepreneur at author na si Jim Rohn. Ayon sa kanya, ang pag-uugali ay naihuhulma ng impluensya at kinabibilangan na asosasyon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!